Sasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay, hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad? Daang bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Wala kasi tayong panahon na doon sa bahay kaya dito na lang tayo gagawa ng ating vlog. Ito, meron tayong pag-uusapan mga kababayan. Itong revelasyon ni Representative o Makabayan Representative Eli San Fernando. Hindi po La Union po ito San Fernando lang mga kababayan. Ito po ay nabalita dito po sa isang himpilan sa News 5 ito mga kababayan. Nakita namin ito kaya sabi ko content natin ito. Kasi matindi yung mga binitawan niyang salita rito mga kababayan. Basahin ko po muna itong report na ito mga kababayan at mamaya po ay panonoorin natin yung kanyang video, yung kanyang matinding batikos sa ating Pangulo. Ito yung nasa report. Daang bilyon ang kinulimbot at ninakaw. Tapos sasabihin ninyo, ito ay panahon ng pagpapatawad. Yun ang kanyang sinabi. Binanatan ni kamanggagawa Representative Eli San Fernando ang pagbati ni President Bongbong Marcos ngayong Pasko, kung saan tinawag daw ng Pangulo ang Pasko bilang panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Giit ng kongresista, walang Pilipino ang magpapatawad sa bilyong-bilyong ninakaw ng mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang kanyang sinabi mga kababayan. Matindi po ito. Palibasa po mga kababayan, ngayong araw po kasi ang kanilang tinatawag na Pasko. Ngayon po nila ipinagdiriwang yung tinatawag nilang Pasko. Sa kanila po ito mga kababayan. Dito po kasi meron po kasing pagbati ang Pangulo ng tungkol dito sa kanilang Pasko at binatikos ito ni kamanggagawa Representative Eli San Fernando mga kababayan. Antindi ng sinabi nito. Medyo malaman at nakakasugat ito. Mas maganda siguro mga kababayan, panoorin natin ng sabay-sabay itong video. Pagkatapos ay bibigyan natin ng konting reaksyon. Ito, panoorin natin ng sabay-sabay. Sasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay, hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad? Daang bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Hindi. Magmamahalan. Ano magpapatawad? Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad mga boss. Pag ganyan kasi mangyayari dyan Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng daang bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin ng mga maliliit na isla, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Kaulan yan, di ba? Tama, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan. Tama, ang Pasko ay tungkol sa pag-iibigan. Pero ang Pasko ay tungkol din sa accountability. Walang tunay na pagmamahalan, walang tunay na pag-iibigan kung walang pananagutan. Tandaan nyo yan
Kaya wag mo kaming paandaran ng season's greetings mo, President Bongbong Marcos. 'Di ba? Wag paandaran ng season's greetings. Ano, gusto mong malimutan na lang namin? Gusto mong mabaon na lang sa limot? Porket Pasko, porket magbabagong taon, magse-celebrate ang mga manggagawa. Nagiinuman na nga yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino eh. Nag-happy-happy na nga eh. Di ba? Pero hindi nangangahulugan na dapat makalimot. Huwag niyong ipagduldulan sa mga mukha namin na dapat tungkol sa pagmamahalan ulul. Kaululan yan. Walang magpapatawad hanggat walang nakukulong na kurap. Walang magpapatawad hanggat hindi na ibabalik yung 100 bilyong pisong kinulimbat sa pera ng taong bayan. Sasabihin nyo, panahon to ng pagkakaisa. Hindi. Walang magkakaisa. Kung ang pagkakaisa ay nangangahulugan, nakakalimutan natin yung mga magnanakaw na mga politiko, ay wala magkakaisa. Walang ganun. Sasabihin nyo, ito'y panahon ng pag-iibigan at paghilom. Hindi. Hindi maghihilom ang sugat ng mga manggagawa hanggat walang napapanagot. Hindi maghihilom ang puso ng mga ordinaryong Pilipino hanggat nananatili na malaya yung mga politikong mga congressman, mga senador at mga nasa executive agencies. Sinasabi nyo magpatawad. Walang magpapatawad. Sasabihin nyo, kung ang Diyos nga nagpapatawad, paano pa kaya tayo? Eh, hindi tayo Diyos. Hindi ako Diyos. Diba? So, yun po mga kababayan, yung matinding birada nitong si Congressman Eli San Fernando, mga kababayan, sa ating Pangulo. Kung titignan mong mabuti, sa kanila po kasi mga kababayan, para po sa inyong kaalaman pala, sa mga sumusubaybay po sa amin na hindi po kaalib sa Iglesia ni Cristo, kami po ay hindi nagsiselebrate ng Christmas o Pasko, mga kababayan, sapagkat kaya daw po nila sineselebrate ang Pasko dahil yun daw ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero wala naman po kasing binabanggit sa Biblia na tungkol sa eksakto kung kailan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Kaya kami po na mga Iglesia ni Cristo, hindi po kami nakikisa dyan sa selebrasyon ng tinatawag nilang Pasko, mga kababayan. Pero, ito po kasi ang naging tradisyon na ng ating mga kababayan na mga hindi naman na INC, nagsiselebrate po sila. Nire-respeto natin yon at sana naman po ay respetuhin po ninyo yung aming paniniwala at pananampalataya din na hindi kami kailanman makikiisa sa selebrasyong yan sapagkat wala naman po kasi tayong mababasa sa Biblia katulad ng sinabi namin kanina, na eksaktong kapanganakan kung anong araw, anong petsa. Kasi kung meron po sana na nakalagay sa Biblia na eksaktong petsa ng pagkakapanganak sa ating Panginoong Jesucristo, siguro, kami po siguro ang pangunahin na nagsiselebrate. Baka nga po, isang buwan pa na isiselebrate po namin yan. Ang problema po, wala po kasing binabanggit doon. Pero kami po ay rumerespeto, mga kababayan, sa kung ano po yung inyong paniniwala. Dito po, kaya po nabanggit namin yon mga kababayan, kaya namin binigyan ng konting paliwanag yung tungkol sa bagay na yon. Marami din po kasi na bumabati sa amin ng Merry Christmas, hindi namin sinasagot ng ganun din. Ang reply namin ay Happy Holiday, mga ganon. Happy New Year, mga ganon po yung aming isinasagot sa ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kababayan natin na bumabati sa atin. Pero hindi naman po yun ang pag-uusapan natin, mga kababayan, kundi itong matinding banat nitong si Makabayan Representative Eli San Fernando sa greetings ng Pangulo. Oo nga naman,
Kung maaalala nyo mga kababayan, nung mga nakakaraang araw ay nangako ang Pangulo na bago magpasko ay may makukulong na mga involved sa flood control scam. Pero wala po yatang nangyaring galon mga kababayan. Kung meron man, hindi natin kilala yung mga pinagpapakita nila sa social media, kung sino-sino yung mga yon. Puro mga sapsap, mga dilis, munamon. Yun lang po ang nakulong mga kababayan, hindi pa natin kilala. So, katulad kanina, binanggit sa saganang mamamayan, yun ang naging vox populi. Yung tiwala, wala na, nawalan ng tiwala, zero. Zero ang 0%. Halos wala nang naniniwala doon sa sinasabi nila na may makukulong, may mananagot, wala na. Sa pangako, yung pangako po kasi napapako po eh. Mga kababayan, katulad nito, kung iyong pakikinggang mabuti at pag-aaralan, may punto eh. Merong malaking punto si Congressman Eli San Fernando sa kanyang sinasabi. Hindi naman na magiging dahilan yung tinatawag nilang Pasko para, sabi nga doon sa sinabi niya magpatawad, sa lahat naman ng pagkakataon pwedeng magpatawad eh. Pwedeng magpatawad kahit anong oras. Pero itong nangyari po kasi, bilyon-bilyon po ito eh. Halos trilyon po ang kinulimbat, ninakaw, pinagsamantalahan sa kaban ng bayan na wala pang nananagot hanggang ngayon mga kababayan. Pagkatapos sasabihin pagpatawaran. Totoo itong sinasabi ni Congressman Eli San Fernando eh. Hindi doon sa sinasabi niyang kanilang Pasko, kundi dito sa sinasabi niya tungkol dito sa mga dapat managot sa flood control project. Hindi makukuha ito ng patapatawad lang. Ako isang ayon doon sa sinabi ni Congressman Eli San Fernando, mga kababayan. Kailangan may managot. Kailangan maibalik yung mga kinulimbat na pera ng bayan, mga kababayan. At kailangan talaga sumailalim mga kinauukulan, mga sangkot dito sa malalim na investigasyon nang sa ganun ay meron pong managot tungkol sa bagay na ito. Mga kababayan, kayo po, lagi namin sinasabi po ito sa lahat po ng vlog namin. Kayo po na mga kababayan namin ang nakakaalam, nakikita nyo yung mga nangyayari, yung mga pangako na wala namang natutupad. Alam nyong lahat yan, mga kababayan. Kayo po ang huhusga. Kayo po magpapasya. Nasa sa inyo po, mga kababayan. Sa inyo po namin itinitiwala ang tungkol sa pagpapasya sa mga bagay-bagay na yan. Mga kababayan, na-share lang namin ito. Kasi nung napanood po namin ito, medyo i-share nga namin ito para nang sa ganun meron po kasing malaking punto eh. Sana po ay nagustuhan nyo po ito kahit na ganito lang. Muli po mga kababayan, ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw, anumang oras na ninyo mapapanood ang video ito. Sa lahat po ng mga kapatid namin na nandyan na nakasubaybay sa aming munting programa, bumabati po kami sa inyong lahat ng isang magandang araw at binabati na rin po namin, sinasamantala mayroon pong nagpapabati rito si AJ Bustillo. Birthday po niya kahapon, binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan at binabati na rin po namin yung aming destinado din po sa lokal ay nagdaos din ng kanilang kaarawan nitong mga nakaraang araw at ngayon po ay pinagtiwalaan po sila ng isang
maselang gampanin, kumbaga ay na-promote yung aming destinado na si Ka Peter Makapulay Jr. Binabati po namin kayo. Congratulations po, Ka Peter, at sana po ay lalo pang basbasan ang inyong karapatan. Yun lamang po mga kababayan, maraming salamat po.